Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa atin pong mga subscribers, viewers, and followers. Ito na po yung second batch ng atin pong balita. Ika-credit po natin ito sa ABS-CBN. Umpisahan na po natin, Marcos Jr. Free rides on LRT1, LRT2, MRT3 on Friday. December 20 ngayong araw po na ito. Manila, President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday said the public will get free train rides on LRT1, LRT2, and MRT3 on Friday, December 20. Malacanang announced the public will get free train ride in LRT1, LRT2, and MRT3 on Friday, December 20. He made the announcement through on social media. The government is expecting at least 1.1 million passengers, the highest ridership this year. Ang inisyatibong ito ay isang simpleng paraan upang maibsan ang gastos ng ating mga kababayang abala sa paghahanda para sa Pasko. Naway magdulot ito ng ginhawa at maramdaman ng lahat ang malasakit ng pamahalaan ngayong Kapaskuhan, Marcos Jr. said. Transportation Secretary Cesar Chavez said the free rides will be available from the opening until the closing of train operations on Friday. He said the palace picked Friday since it is expected to be the busiest day this weekend. Usually, yung huling Friday bago magpasko ang pinakamaraming pasahero sa tren. Papunta yan sa mga bus terminal sa Caloocan, Manila, Pasay, Cubao, North Avenue plus PITX, he said. The Office of the President will subsidize this free ride. Ibig sabihin, kung magkano ang dapat revenue ng LRMC sa Line 1, LRTA sa Line 2 at DOTR sa MRT3. Sa araw na ito ay babayaran sa kanila ng OP or Office of the Vice President. So yan po ang ating unang balita. So ewan ko na lang sa inyo kung magrereklamo pa kayo dyan sa free rides na yan. Dapat nga magpasalamat po tayo sa mga binibigay sa atin ang libre, hindi po tayo dapat magreklamo. Alright? Another balita from bomboradyo.com. Bail petition ni Alice Guo sa kasong qualified human trafficking ibinasura ng Pasig Court. Ibinasura ng Pasig Court ang inihaing bail petition ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pa para sa kasong qualified human trafficking ngayong araw ng Biyernes, December 20. Kinumpirma ito ng Prosecutor General Richard Fadulion. Ayon sa Pasig Court, hindi pinayagan ang hirit ni Guo at ng iba pang akusado na makapaglagak ng piyansa sa naturang kaso dahil matibay ang ebidensyang iprinisenta ng prosecution laban sa mga ito sa isinagawang bail hearing. Nag-ugat ang kaso laban kay Guo at iba pa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Bamban, Tarlac noong Hunyo kung saan mahigit 800 Filipino at dayuhan na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking ang nasagip ng mga otoridad.
Sa kasalukuyan, nananatiling nakadetene si Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ni Guo kaugnay sa naging desisyon ng korte. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung gusto nyo pong magkomento, mag-comment na lang po kayo dyan sa comment section kung ano po ang inyong mga opinion sa ating mga balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Lion Eyes Official. Maraming salamat. Magandang hapon. Ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye.